Mga kabigday, sa magandang oras sa lahat, welcome po sa aking channel. Ito, magandang balik-balikan po, ano? Ito hong uri ho ng leadership, style ho ng leadership po mga kabida, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I'm sure marami na hong na-miss ito hong uri ho ng leadership style. Yung simple, with humility, ano? Na ipinakita ho niya sa sambayan ng Pilipino, ano? Dito ho natin makukumpara po mga kabida ang leadership style po ni Digong at ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ano po, na? Eto, magandang article po mga kabida ang isinulat ni Monching Lumantas. Siya po yung dating Chinglo, ano? Okay? Ang title po ng kanya hong article po mga kabida is Leadership by Example. No other president in Philippine history has so openly embraced simplicity and humility during his entire presidency. Totoo po yan, ano? Ang pagkakaalam ko po, siya ang bukod tangi, ano, na Pangulo po ng Pilipinas na napakita ko ng simplicity at humility po, ano, sa aking pagkaalala po mga kabida, ano po, na? In a country where power has too often been synonymous with privilege, one man quietly remote the script. No grand parade, no army of aides, no demand for special lanes. Just a man, just a president, walking among his people. In a rare and unforgettable moment in 2016, then President Rodrigo Rudy Duterte was captured on camera submitting himself to the usual security procedures at Ninoy Aquino International Airport or NAIA Terminal 2. No VIP shortcuts, no whispered instructions to waive protocols. Ano? The leader of more than 100 million Filipinos quietly fell in line with the rest of the passengers. He passed through the X-ray scanners. He emptied the pocket like everyone else. He followed the rules not because he had to, but because he chose to. And it didn't stop at the boarding gate. Inside the plane, President Duterte quietly took his seat, not in business class, not in first class, but in economy class, shoulder to shoulder with every ordinary Filipino. In a time when many public servants build walls to separate themselves from the people they serve, Tatay Digong walked among them, unshielded, and even sat with them without pretensions. It wasn't a speech that inspired loyalty. It wasn't a promise. It was a simple act, powerful in its quietness. A reminder that true strength lies not in demanding to be served, but in being willing to live like the people you swore to serve. To the Reds, the Marcos administration, and the ICC, is that what you call a madman and a murderer? Yun yung tanong po ni Monching Lumantas. Actually, kahit na ako personally mga kabida, nakikita ko yung pagiging simple, yung simplicity at saka humility, na ipinakita ko ni Digong during his term, ang napansin ko lang personally yung every time meron po siyang makitang plug, may bit-bit na plug, hinahalikan talaga niya yun. Yun yung tanda po ng pagiging patriotic, mahal na mahal niya yung bansang Pilipinas, yung pagiging humane doon po sa mga kababayan po natin. Naalala po ninyo, every time na bumibisita po siya sa mga duguang sundalo, nasa ospital, dahil sa bakbakan, Okay? Yun, binibisita niya yun. Kahit na malayo po, mga kabida, kahit na anong oras, binibisita pa rin niya yun. Dahil mahal po niya kahit sinong Pilipino. Ma-opisyal man, matrabahante man, ordinaryong Pilipino man, Okay? And one concrete example, doon po sa mga cancer patients po, kahit na po ang iba nandidiri, baka po mahawa, itong si Digong wala. Inahalikan, ini-embrace, yung mga may sakit.
Ganun po ang Rodrigo Roa Duterte po, mga kabida. Simple man, isa hong simpleng tao na kanya hong dinala sa kanya hong pagiging presidente po ng Pilipinas. And no other president, kaya na sinabi po ni Chinglo or ni Monching Lumantas, na nakagawa po ng ganyan, sa history po ng Pilipinas. Kahit na po siguro ito hong si dating Pangulong Ramon Magsaysay na tinaguriang makamasa at presidente ho ng mga magsasaka, hindi ho nagawa yung ginawa ko ni Digong, Mantakin niya yung mga protocols na supposedly, mga kabida, pwede na sanang dumiretso na po, special treatment para ho kay Digong. Pero hindi ho niya ginawa yan. Kasi ayaw ho niyang gawin yan kasi gusto po niyang dumaan dun sa paraan, procedure na dinadaanan po ng mga ordinaryong Pilipino. Yun ngang sa airport, yung dumaan ka sa x-ray machine, x-ray scanner, I mean. Di ba? Simple protocol yan para sa mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong pasahero po ng eroplano. Okay? Ginawa yan, Digong. Hindi ho katulad ng ibang mga VIPs na kailangan ho ng special lane. Hindi na dumaan dyan sa mga x-ray scanner na yan. Okay? Si Digong, kung pag-uusapan po natin yung kanya hong personal na buhay, yung bahay niya, simple lang. Kumakain po ng simpleng pagkain, tuyo, na hindi ho katulad ng mga kinakain po ng mga VIPs o kahit anong presidente o sinong presidente po ng Pilipinas. Alright? Kahit na po sa Malacanang po, mga kabida, yung kanila hong ulam po doon is parati tuyo. Tuyo at saka gulay, Okay? Simple lang. Ganun kasimple ang dating Pangulo. Yun yung namimiss po ng mga Pilipino. Yung pagiging simple. Na pwede hong tularan, Okay? Kasi ho, ang prinsipyo kasi ni Digong, hindi ho siya nagkaroon po ng lavish lifestyle, kagaya ng ibang mga presidente, like siguro kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, makikita naman po natin sa kanila hong uri ng pamumuhay, lavish, bumibiyahe kahit saan-saan, Although sinasabi po nila it's a purely official business, Okay? Yung makikita po natin sila makabida kasama yung mga kilalang mga tao sa isang function, Okay? Pero itong si Digong, kung aalis man po, dadalo po sa isang event, okasyon, mostly, mga speaking engagement, mga kabida. So, yun yung namimiss po ng mga Pilipino. Kung kailan kaya magkaroon po ng another president na ganun yung style na ipapakita po, mga kabida. Siguro, most likely, kung pala rin ito hong si VP Sara, kasi si VP Sara po, mga kabida, simpleng tao po yan, simpleng babae yan. Kung ano yung ginawa ho ni Digong, kaya hong gawin yan ni Sara. Laking Davao yan laking streets po ng Davao, Okay, kumakain kahit nasa karinderya, Minsan pag mag-alis yan, hindi yan nakabihis, Naka-ordinaryong suot lang po yan, Si VP Sara. Alright? Kahit na po siya po ay mayor po ng Davao, napakasimple. Kahit na ngayon, vice president, di ba? Makikita mo siya na kumakain po sa karinderya, Nagkakamay. Hindi ho katulad po kay Kiko na ibang style yun, parang pilit sa, di ba? Possibly, kung pala rin man po, baka, kung ano yung namimiss po ng mga Pilipino, na ipinakita ko ni Digong, baka ho makikita po natin yan pag si VP Sara po ay pala rin po, mga kabida, sa 2028. Alright? So, yun lang po, nag-vlog lang po ako patungkol ho sa uri ho ng style ni Digong, bilang presidente po ng Pilipinas. Kasi nakakamiss nga nakakamiss nga. Hindi natin alam kung kailan po tayo magkaroon po ng ganong klase ng leadership style, Okay?
So para po sa inyo, ano po ang inyong tingin? Any experience, mga kabida, no? Patungkol ho kay Digong at yung inyong observation sa kanya uri ho ng pamumuno sa Pilipinas. You can comment down sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.